beloved Boss Mike Cervera. Na inaresto umano sa China dahil sa hinihinalang pang-espiya sa report ng GMA News on. Ulitin natin. Ito na. May 3 Filipino na inaresto umano sa China dahil sa hinihinalang pang-espiya sa report ng GMA News Online. Batay sa report ng state media sa China na Global Times, natukwasan umano ng security authorities ng China ang kaso ng isang Filipino ng espiya at humantong yon sa pagdakip sa 3. Nako, yung isa daw mga kababayan, nag-i-espiya daw. Totoo ba ito? Tuloy, parang sila yung gumagawa nito. Parang nakakatakot. Tuloy, pumunta dyan, Walastik na yung mga kababayan, sige, tuloy. Umano sa investigasyon doon na matagal nang nakafocus ang intelligence agencies ng Pilipinas sa pagkalap ng impormasyon ukol sa military deployments ng China. Batay naman sa report ng broadcast station ng China na CCTV, pinatasan daw ang 3 na tumulong sa pagpili at pag-develop ng personnel at mag-expand ng intelligence network sa China. Grabe yung mga pagbintang mga kababayan. Totoo kaya ito? Wala ka. Ang tuloy. Padala ng maraming military-related at confidential video materials ang 3 sa dito sa Pilipinas. At iyon ay tinukoy na nakasasakit sa national security at interest ng China. Wala ka! Lagot! Baka naman mamaya, lang ito mga kababayan, picture-picture lang ng ganyan, video-video, tapos sinend na ganon, Ano ba ito? Kayo naman, wala kaming kakayanan ng ganyan. Kayo lang ang may kakayanan gumawa niyan. Di po ba? Sige, tuloy. Napang tugon ang Department of Foreign Affairs ukol sa ulat. Nitong mga nakaraang buwan naman, matatandang ilang Chinese na pinaghihinalaang espiya ang naaresto ng National Bureau of Investigation sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yun na nga, mga kababayan. Hindi naman kaila sa inyo, di ba, napakaraming mga espiyang, mga incheck ang nahuli nga dyan sa iba't ibang lugar. Lalong-lalo na dyan sa Palawan. Ano po, mga kababayan? Ngayon, mga kababayan, sila rin nang huli. Hindi lang isa, 3 pa. Ano ba ito? Gantihan na. So, nang huli kayo, manghuhuli rin kami, ganun. Di nakakatakot na. Kung inyong maalala, nagbigay sila ng babala na sa mga pupunta raw, ng mga kababayan nilang in-check dito sa Pilipinas, abay mag-ingat daw sila. Sapagkat nga daw mga kababayan, hinaharas daw. Wala naman hong ganun. Ang paliwanag ng palasyo, mga kababayan, ang kailangan lang gawin, huwag gumawa ng mga illegal. At ang mga nahuhuli naman, mga kababayan, kung hindi mga nagbebenta ng paril, nagbebenta ng droga. At yung mga dinakip naman, mga kababayan, yung mga naglalagay ng mga CCTV, mga kababayan, kung saan-saan, at nakapokus doon sa mga ginagawang balikatan. Kita nyo, mga kababayan, ngayon, ginawa rin ng China. Sino-sino ba yung mga tao na yan? Hinuli, mga kababayan, yung isa, dinamay yung 2. So, eto, mga kababayan, nakakatakot ng pumunta. Parami, mga kababayan, di ba? Gawang ka ng kwento, yari ka. Ang hirap nun, mga kababayan. Buti kung DDS tayo, na talagang hindi tayo sumusunod sa mga kanilang mga pinasusunod dyan sa kanilang bansa. Hindi naman tayo gano'n, masunurin tayo Tapos ngayon, mga kababayan, ito, masaklap ito, mga kababayan. Sino kaya itong mga ito? Wala namang pinakitang mga muka, wala rin pinakitang mga kung sino-sino, mga kababayan, at isa lang daw yung kanilang na pagsospetsahan na mga nagpapadala daw ng mga video sa mga nila, Beijing po ito, mga kababayan, sa Beijing. Alam naman natin na nandiyan yung kanilang kabisera, sa Beijing. Di po ba? Nandiyan po yung kanilang lahat at saka si Xi Jinping. Diba, mga kababayan? So parang nakikita natin to, mga kababayan. Tama, gaya-gaya. Mukhang gumaganti sila, mga kababayan, paano naman kasi, mga kababayan? Hindi naman na ito kasing mga ibang mga pro-China na mga Pilipino, Etong grupo ni Digong kasi, mga kababayan, pahamak talaga tong mga to Imbis na wala tayong sigalot na ganito, sila may gawa nito, yung mga
yung mga 80, thank you naman. Yung mga kampo ni Digong ang malala ano. Di po ba? Oo, nakakatakot ng punta. Kasi baka punta lang, tourist, then sabihin nila, yun na nga, cancel, paano na yon? Yung mamamasyal ka lang sa kanila, tapos biglang baka mamaya mapagkamalang ka. Pero hindi naman pa rin naman maliwanag kung ano ba talaga yung katotohanan dito. Unang-una, mga kababayan, wala pa hong pinapakitang mga muka. Di ba? Ingat mga Pilipino sa China, baka bigla kayong huliin, gawain kayo ng kwento. Yan, gawan kayo ng kwento, ikulong. Nako! Gusto. Ito, balikan natin. Pasok! May 3 Filipino na inaresto umano sa China dahil sa hinihinalang pang-espiya. Sa report Oh, ng kita nyo, may 3 Pilipino na pinaghihinalaang nag-i-espiya. Sino sila? Tuloy. News Online, batay sa report ng state media sa China na Global Times, natukwasan umano ng security authorities ng China ang kaso ng isang Filipino ng espiya at humantong yon sa pagdakip sa 3. Naku, na-discover yung isa sa pang-espiya, tapos pati yung kasama, dinamay na. Grabe, no? Sige, tuloy. Ito umano sa investigasyon doon na matagal nang nakafocus ang intelligence agencies ng Pilipinas sa pagkalap ng impormasyon ukol sa military deployments ng China. Ni-espiya daw yung kanilang deployment ng mga militar. Kaya na po natin gawin yun. Ang galing naman ni Pangulong Bongbong kung totoo yan. Diba? Ang galing naman ni Pangulong Bongbong Marcos kung totoo yan. Mga kababayan, hindi, tingin ko personal kong opinion lang, hindi gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Oo, hindi gagawin. Siguro, napagkamalan, hindi pa rin naman malinaw kung ano yung balita nila, di ba? Ay naman sa report ng broadcast station ng China na CCTV, pinatasan daw ang 3 na tumulong sa pagpili at pag-develop ng personnel at mag-expand ng intelligence network sa China. Grabe, mga kababayan, antindi naman nito mga ito. Daig pa silupin. Tuloy. Ng maraming military-related at confidential video materials ang 3 sa dito sa Pilipinas. Yun, nagpapadala daw ng mga video materials, na yun daw siguro yung mga pinapakita, yung mga kung paano magsagawa ng mga mga kababayan, kung ikaw naman turista, kung ano-ano lang din naman yung pipicturean mo diyan, di ba? Minsan pag nakita mo yung yung kanilang mga building, mga kababayan, di ba? Namamangha tayo bilang turista. Malay ba natin kung ano yan? Baka naman napagkamalan lang. Di ba? Wait lang, hindi ba nag-world tour si Ipolong? Hindi kaya siya ang nagutos? Galing nga daw siya ng China. Pero, mukhang hindi rin naman gagawin ni Ipolong yun. Lupin. Lupin talaga. Ang gagaling eh. Di ba, no? Di ba? Matindi. Kung totoo yung mga Pilipino na yan, matindi. Alay! At sa iyon ay tinukoy na nakasasakit sa national security at interest ng China. Naku, nakakasakit, nasaktan sila. Paano na lang yung mga pinagsisigawan natin? Diyos ko, Magsabera! Mamaya, mga kababayan, nakakasakit din pala sa kanila yon. Yung nagsisigaw ka doon. Nako, parang ayoko nang pumunta. Ayoko na! Mga kababayan, baka mamaya mapriso ba tayo doon? Mapriso ba tayo? Ang hirap to, mga kababayan. Sige, tuloy. Wala pang tugon ang Department of Foreign Affairs ukol sa ulat. Nitong mga nakaraang buwan naman, matatandang ilang Chinese na pinaghihinalaang espiya ang naaresto ng National Bureau of Investigation sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yun, di ba? Parang gantihan na lang to. Gantihan na lang to, no? Buti na lang, no, yung nandun tayo sa sa may floating restaurant, no? Sumisigaw tayo. Tinang West Philippines Sea! Baka mamaya madali tayo. Buti na lang, wala Ano ba naman yun, di ba? Yung ba magiging threat sa kanila? Hindi naman, namamasyal lang tayo dun Turistang-turista datingan natin dun totoo naman natin ang West Philippine Sea dahil meron naman talaga tayong West Philippine Sea,
Hindi naman natin pinagsigawan doon na amin ang South China Sea. Ay! Di mo ba? Swerte, oh. Di ba? Hindi naman namin pinagsisigawan na amin ang South China Sea. Amin ang Taiwan. Kadikit na ng Basco, Batanes yan. Hindi naman ganun eh. Wala namang ganun yung ano, di ba? Wala namang ganun na sigaw kundi West Philippine Sea. Meron naman talagang West Philippine Sea. Di ba? Siguro yung mga narito, mga nanonood, mga Chekwa. Sabi ni Aichang, by 1.7, magkata3,000 na tayo mga kababayan eh. 613 pa lang daw yung nagla-like. Baka naman, wag nyo nang patagalin yan mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.